Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo, isa po sa mga requirement para payagan ng Canada ang isang employer dito na mag-hire ng temporary foreign worker ay kailangan makakuha siya ng tinatawag nga na LAMIA. Okay. Kailan sila bibigyan ng LAMIA? Kapag yan ay, kapag napatunayan nila na sinubukan nilang maghanap ng worker for that specific job, dito sa Canada, tapos wala. Supposedly, nag-a-apply. Ngayon, marami pong nakapansin, no, yung mga job seekers dito, na kapag sila ay nag-a-apply daw ng trabaho, parang hindi rin naman sila pinapansin or hindi rin nagtatanggap ng mga local applicants daw ang yung employers, some employers, because naghihintay na pala sila, kumbaga nakareserba na yung position for a foreign worker. Tama ba yun? Anyway, yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating suking immigration lawyer, Lou Johnson Dangzalan. Yan. Hi, Lou! Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating nakapinig. Of course, nasend ko na kay Lou, no? Actually, this concern was raised in the comment section sa isa sa mga recent kong episodes. Actually, kanina lang, ganun tayo kabilis mag-respond in this case, ano? So, sinend ko agad kay Lou because this is not the first time actually na na-raise ito sa akin, Lou. So, I will put it up. Ayan, ito po ang sabi. Ate Ina, hello, thank you. Ayan, okay? Can you also discuss about ghost jobs? These are jobs kasi na posted sa job bank. They are posting just because of LAMIA application of the company. Kumbaga, para ma-comply yung requirement na sila ay nag-advertise for a specific position tapos wala dapat nag-apply na local or citizen o basta nandito na sa loob ng Canada. Sabi ni Pauline, medyo kawawa naman kasi yung ibang naghahanap ng work, sobrang aksaya sa oras mag-send ng resume sa job bank. Tapos, ghost jobs pala. Thank you so much, Pauline. So, yeah, Lou, actually, it makes sense, ano? It's not, again, it's not the first time that somebody talked to me about this. Tama ba yung practice na yan? Because to me, there's something wrong. I mean, on first glance, for sure, talagang there's something wrong, diba? Kasi mag-a-apply ka with the expectation na i-entertain ka, tapos hindi ka naman pala i-entertain. Pero kasi you have to go back, titignan mo, i-reverse engineer mo yung job bank. Ano ba yung role ng job bank pagdating sa LMIA? Well, una sa lahat ng LMIA applications kailangan supported by 3 avenues of advertising, and 1 avenue of advertising as required ka na sa job bank ka nag-post nga, di ba? Okay. Tapos sabi mo kanina, actually, nuance ko lang, kailangan walang nag-apply. Actually, okay lang na may nag-apply, pero hindi mo ma-fulfill yung position na hindi sila match or whatever. Okay. Kumbaga hindi ka, you don't like those who are applying. Hindi sila pasok sa qualifications mo. Exactly. Okay, yeah. Okay. So yung problema ni Pauline, actually, I sympathize. Pero kasi, from a regulatory standpoint, kailangan baguhin yung batas, kumbaga, na hindi na dapat requirement na mag-advertise sa job bank. So, tanggalin ko lang yung immigration lawyer hat ko for a second. Siguro ano ba yung magiging solution ko dito as a member of the public? Siguro sasabihin ko kung hiring professional ako, while yung mga job postings sa job bank is indicative of people who are applying for LMIAs or employers rather who are applying for LMIAs, siguro I would use job bank as an applicant, meaning as an yung naghahanap ka ng job seeker nga, diba? With a grain of salt. Na even though it's designed for job seekers, alam naman natin na karamihan ng mga nakapost doon talaga, meron ng specified individual sa kanilang LMIA application. Pinufulfill lang nila yung requirements. So, in other words, siguro mas magandang hindi ka na lang magsimula or do not use job bank as your primary venue for looking jobs. Nako, that's so interesting. Because marami ang nagsasabi na doon ka unang tumingin sa job bank. So what you're saying is, na dapat pala medyo wag doon. Grain of salt. Unang magandang tingnan kung saan ang labor trends. Kasi kung pupunta ka sa jobbank.gc.ca, makikita mo may mga datos kung saan pinaka-in high demand yung particular NOC
Halimbawa, kung ikay line cook, for example, kung titignan mo yung job prospects report ng knock code for line cook across Canada, malalaman mo kung saan ka pwede maghanap. Tapos from there, pwede mong gamitin yung datos na yon at pwede kang pumunta ngayon sa ibang platforms. Halimbawa, Indeed, di ba? Madaming mga nag-a-advertise sa Indeed. Hanap tayo ng cook. Tapos pwede mong i-limit yung search mo to that particular geographical region. Halimbawa, kunwari lang, hypothetical, Sudbury, Ontario, di ba? Na sinabi doon pinakamataas ang demand for cooks kasi doon maraming nag-a-advertise. So, kahit papano, seseryosohin yung, anong tawag dito, yung mga datos doon na nahahanap sa job bank. Pero yung postings, pwedeng makatsyempo ka na meron talaga na genuine na naghahanap anong tawag dito, na open to everyone. Yeah. Pero ang totoo naman dyan, as an immigration practitioner, for example, magpo-post ka lang naman talaga sa job bank kung talagang may pangangailangan ka ng LMIA. Pero bukod kasi sa LMIA applicants, meaning yung employers, bukod dyan, ginagamit din kasi ng job bank yung statistics from Statistics Canada. So, kino-combine nila yun. Kaya yung analytics sa job bank, very useful pa rin yan as a job seeker. I see. Okay. So guys ayun sila-stress lang ni Luno. So yun pala ang nangyayari sa job bank. I guess that is why many people have been siguro unsuccessful kapag yan lang ang pinupuntahan nila para mag-apply. Kasi nga guys, yung ina-explain ni Lu, lately, kumbaga, ang nangyayari pala is ginagawang portal lang yan nung mga employers para mag-post ng job vacancy, supposedly, to comply doon sa requirement para sila ay mabigyan ng LAMIA. Okay. Wala bang effort, Lu, to like fix that situation? Because it is confusing, Again, because the job bank is being sold as a portal for job seekers, Diba? Ano naman siya, totoo naman may job vacancy, kailangan i-fulfill yung position, di ba? Pwede kasing LMIA to extend someone dahil patapos din kanilang work permit, magkakaroon ng vacancy. Or talagang, for example, isa kang fast food chain, let's say before the pandemic, na nangangailangan ka ng tauhan in the middle of nowhere in the province of Saskatchewan, for example, di ba? Na totoo naman, mas mahirap maghanap ng mga food service crew. For example, kung nandun ka nga, even in Eastern Ontario, that's true. For example, madaming mga Tim Hortons and McDonald's na sinastaff through bulk LMIAs. Tapos dyan pumapasok yung mga recruiters. Once nga, kwento ko sa anecdote, nasa Manila ako, tapos nag-staycation kami ng family ko sa Shangri-La sa Makati. Tapos may mga nakasabay akong mga Canadians. Sila, recruiters. And actually, yung bansag nila sa sarili nila, we are ethical recruiters. So, sige. Tapos yun nga yung siste, is like talaga naghahanap din talaga. So in other words, meron talagang mga nagpo-post din sa job bank na bakante talaga, na walang specific person na tina-target, na finu-fulfill lang yung requirements. Pero in a given tight labor market that we have right now. Halimbawa sa Toronto, unemployment rate is 10%, diba? Never mind youth unemployment in Toronto, pumapalo daw ng 15 to 20%. So, syempre, karamihan ng vacancies, meron na talagang naka-target. And let's be fair and honest, sa mga corporate postings din, diba? Makikita mo rin naman, di ba, from a perspective of like equity, required ang mga corporations, ang government agencies, institutions to still publicize yung vacancy to a position to make it competitive, di ba? Na pwedeng meron na talagang naka-design itong position na ito. Oo, may tinatarget na sila doon. Exactly. And paminsan nga, ang gagawin pa ng HR doon, talagang i-restrict nila yung mga qualifications, di ba? Kasi meron talaga silang tinatarget na individual. So, hindi siya bago for me. Yeah, okay. Siguro yung bago dito na napansin ni Pauline is dumadami, which is fair kasi mas tight yung labor market. Oo nga. Hence, by the way guys, kaya tinatawag na ghost jobs. Kasi nga parang nakalaan na pala para sa iba Yes. Diba? There's no job available for the public anymore. So, correct. Nakakalungkot siya. I wish there's something we can do about it, pero ito kasi yung regulation and it takes a long time to actually change the laws in Canada. This is a regulatory requirement, sa regs siya. So kailangan ng order in council pa, dadaan pa yun sa Department of Justice, sa Attorney General.
Tapos Oo. kailangan pumasa siya sa sa legis group ng Parliament of Canada, etc. etc. Hindi Oo. siya ganoon kadali. Oo. So last na lang siguro, Luno. So if alam mo naman, marami ngayon naghahanap pa rin ng Lamia. Yung mga nandito na sa Canada, yung pag-uusapan natin, what would your advice be for them kung tatanungin ka nila, paano ba ako makakahanap ng mga Lamia na wala akong kakilala? Talagang literally, you just have your computer to, to search for jobs or what? Paano ba? Depende kasi yan sa sector. Halimbawa kung nasa food and hospitality and service sector ka, hindi kasi sufficient yung nag-a-apply ka lang online. Ang dami ko kasi na-encounter ng mga kababayan natin na gagawin nila, magsasubmit sila ng 10 to 20 applications per day. Tapos tatanungin ko sila, paano kayo nag-apply? Online. Kadalasan yung mga ganito hindi pinapansin. Kasi kadalasan sa mga ganyang situation, lalo na sa hospitality, food and beverage, kailangan pumunta ka. Meron kang physical na CV na nag-a-apply ka. Alam mo ba, actually, yung first job ko in Canada was a busboy sa isang bar sa downtown Toronto, tabi ng tubig sa waterfront. And I just needed a job like para to support like my bus pass, diba? Just to panggastos kasi first few months naman may ipon naman ako. Pero syempre ayoko naman maubos ipon ko. Nakuha ko tong job na to kasi yun yung advice sa akin nung settlement officer pati nung mga kaibigan ko. Mag-print ka ng marami mong CV at pumunta ka. At isa-isahin mo sila kahit na hindi sila nag-hire, wala sila nakapaskil, paminsan hindi mo alam kausapin mo, hanapin mo yung manager, iwan mo, chikahin mo sila, 'di ba? Okay. Iba-iba din yung system. Ngayon sa mga mga skilled positions, kailangan talaga network. Oo, referral din talaga ang malakas no? Referral, oo. Lastly, I will say, dun sa mga newcomers, including those on temporary status na naka-open work permit, tignan nyo yung mga settlement organizations. Kasi meron silang mga programs minsan on how to fix your CV. Ina, siguro sa tagal-tagal ko na rin, ang dami ko na nakita mga CV ng mga kababayan natin na paminsan hindi tailored for the Canadian market. So hindi nila alam kung ano yung format ng CV na hinahanap, ng resume na hinahanap sa Canada versus dun sa nakasanayan natin sa Pilipinas, for example. So mga ganong bagay, it matters. Tapos pangalawa, paminsan yung mga settlement organizations and officers, sila mismo may mga idea kung saan meron. So the best way to go about this is to get your boots on the ground, connect, network. Yan. Okay, so short but sweet ang ating episode. Thank you again doon sa ating viewer na si Pauline. Yan, Balagtas. Maraming salamat sa iyo. So this answers your concern. Maraming salamat as always, Lutang Salan. We will end this episode here. See you guys in the next one. Bye!